At alam nyo ba kung ano yung minumonitor nila sa akin dati? Minumonitor nila sa akin yung kung kailan ako matatanggalan ng hininga. Dahil payatot ako. Ang isa na yan yung tumutulong sa akin na dati kong kasama. Ang ginawa nila, inano nila doon sa ospital. Pinastay nila doon ng matagal. Hindi ko alam kung anong ginawa pero alam ko okay siya Diba? That time, kasi kailangan nilang ihiwalay sa akin para sa pilitang mamatay ako sa gutom dito. Sa totoo lang, kung wala si Tuyen, wala yan, hindi ako binalikan. Siya lang Si Mons lang talaga yung tipong taong nandyan para tulungan ako. Yung kumain ka na, yung ganun. Alam mo, hindi rin ako nagsisi kung bakit ko tinulungan tong taong ito Kasi sa totoo lang, mabait din talaga siya. Mabait din talaga. May mga bagay lang talaga siyang hindi nga siya talaga normal. Hindi talaga siya normal. Nagiging okay lang siya, pero alam ko ganun talaga siya. Lately ko na natuklasan na ganun siya. Tapos alam mo yung pinakamasaklap dito, no? Hinayaan nilang ikasal yung taong ganun. Alam nila may record na ganun. May record, di ba? Pero hinahayaan nilang ikasal tapos gagawin kang katawa-tawa sa huli. Alam mo yun dahil nag-aalaga sila ng ng mga, alam mo na, GD, manghuhut-hut. Ayun ang inaalagaan nila. Tapos ako ngayon, ako yung inuusig nila, tinutugis, dahil isa akong ganun. Isa akong akala nila yun ang kwento nila. Ayun, kasi akala kasi namin, mukha kang ganito, akala kasi namin, alam mo, kahit alam na nila yan. Kahit alam na nila na hindi ka ganun. Kapag gusto ka nilang bintangan ng ganun ka, isisiksik at isisiksik nila sa utak ng mga taong nakikinig ng kwento nila na ganun ka. Ganun ka, para sira ka. Alam mo yung tipong kahit saan ka pumunta, bantay sarado ka. Ay kasi ganito yan, ganyan yan, ganito, ganyan. Yung alam mo yun, hindi pa nila ako nakikilala in person, pero inuusig ka na nila para bitayin. Diba? Yun yung salitang, yun yung pinakamatinding ginagawa sa'yo araw-araw. Nasabi ko, wow, pumupunta ako sa isang lugar na dapat hindi ka kilala. Kilala ka dahil sa kwento nila. Sa kwento ng pagong, na utak pagong, na pinaniniwalaan ang kautak-utakang bulok. Bulok na hindi naman totoo ang kwento. Diba? Sinira nila ang buhay ko. Hindi sila, alam mo, hindi sila nahiya, no? Sabi nila bubuntot daw sila sa Pilipinas para alamin daw yung background ko, yung talambuhay ko, kung ano ako, kung saan ako nanggaling, kung anong pinanggalingan ko. Pero hindi. Sumama sila doon para stressin ka ng stressin. Hindi ka tigilan. Non-stop, sige. Pahiya sa mga tao, paulit-ulit, yung kwentong walang katuturan at walang katotohanan. Alam mo, sa totoo lang, kung gusto nyong tigilan yung tao, sinasabi nila na bawal daw ang mambuli dito. Bawal daw. Alam mo, ultimong batang paslit, pinagtatawanan ako. Pinagtatawanan ako ng paulit-ulit kung saan ako madaanan. Pero tiniis ko yun. As in, masasabi ko na ako yung tipong taong napakatyaga. Hinayaan kong ganun-ganunin ako kasi may sakit. Yan, may sakit. Para akong caregiver. Para akong private caregiver na wala namang sweldo. Ayun, gid. Amod yun ang natabo sa ako. Ang masaklap lang dyan, ang mga babae Pilipina nga iimbitahin ka kunwari sa mga paparty nila. Paparty ng mga gold digger. Ayun. Paparty nila, iimbitahin ka. Tapos alam mo kung anong gagawin sa'yo. Pagtatawanan ka, ipapahiya ka. Kanya-kanya lang silang kwento, ng sarili nilang kwento, ng walang katuturan. Alam mo kung anong inalam ko? Inalam ko kung anong pagkatao nila. Inalam ko kung anong baho nila. Ayun, nalaman ko. Hay,
si manghuhutot at manggagamit pagkakuha ng permanent goodbye sa partner. Kaya yun, ako ang inusig. Ako ang gusto niyong testingan ko anong pasensya ko. Mabait akong tao eh. Yung kapag binilang yung pasensya at haba, promise, abot hanggang Pilipinas. Bakit? Dahil kung kaya kong mag-report, dati pa, doon sa Pinas, country ko yun eh. Pero hindi ko nagawa. Alam niyo kung bakit? Alang-alang sa katahimikan ng anak ko. Kahit na durog na ang puso ko. Katahimikan ng anak ko lang. Sabi kong gano'n. Nakuha ko lang yung katahimikan ng anak ko. Ayun naman, success naman kayo. Bakit? Nakipagplastikan kayo sa anak ko. Kunwari ang bait-bait nyo, may malasakit kayo sa nanay. Kunwari bibigyan nyo ng gamot ang nanay kahit matino ang utak. Ayun, success na success kayo in life. Grabe, di ba? Yun. Ay, ganun nga kayo. Ganun ang ginawa nyo sa akin. Hanggang alam yung tinatakot-takot nyo ako ng mga patunog-tunog, pabagsak-bagsak ng ganun. Para alam mo na, gumanon ako. Sa nervyos ko last year kung paano nyo ako ipadumog sa maraming tao at maraming Pilipino ang nakatuklas noon. Dahil ultimong Pilipina, kapwa ko Pilipino at saka Pilipina, pinadudumog nyo ako para katayin. Nasaan ang konsensya nyo? Nagagawa nyo pang matulog ng mahimbing, tumawa, lumamon ng masarap, samantalang ako pinagkakaitan nyo ng maraming bagay. Ultimong sarili kong anak, pinagkakait nyo sa akin. Binibigyan nyo ako ng 1 oras sa 1 buwan. May gwardiya pa yan. Wala kaming privacy kung paano mag-usap. Diba? Mabait na kayo dyan sa lagay na yan. Ang bait-bait nyo na dyan. Salamat sa inyong kabaitan. As in, hindi ko alam kung saan kayo humuhugot ng kabaitan, ng kabaliktaran. Pero alam nyo ba kung ano yung naranasan ko dito? In how many years? From 2000... hindi ko akalain na from 2004 is isang kalbaryo ng buhay ko. Dinaig ko pa ang Panginoon na pasan ko ang krus na hindi ko ginusto. Pero grabe yung pasensya ko. Ang haba-haba ng pasensya ko. Dahil kung wala akong pasensya sa inyo, matagal ko na kayong ni-report. Paninirang puri ang ginawa nyo sa akin. At yun, alam nyo mga kapwa Pilipino, sa totoo lang katarungan ang kailangan ko eh. Katarungan kasi alam ko na galing ako sa tahimik na pamilya. Pilit na iniiskandalo ng paulit-ulit nang walang katapusan. Alam mo si Mons yung tipong taong nandyan kapag gutom ako. Nakakasurvive dito dahil sa tulong ni Mons. Tama, tinulungan niya rin ako. Tinulungan ko siya, tinulungan niya rin ako. Pero hindi ko akalain na sa 7 months na magstay ako sa Pilipinas, mauubos ang savings niya dahil sa isang Pilipinang impaktita. Tuwing katapusan, nagagawa niya pang tumawag. Alam nila kung paano monitorin ang buhay ko. Pero yung mandurugas na babae, hinahayaan nila na ang pera hindi maibalik sa account ni Mons. Para si Mons mamuhay ng kahit papano okay. Maginhawa kahit papano. Nandito pa rin ako guys sa bahay na to. Sa Hornsey, sa Green Oak. Kung saan itong bahay na to binili namin ng para sa anak ko. Katahimikan ang wish ko eh. Lagi na lang ako ang umaalis, no? Ako ang lumalayo. Kasi ayaw ko ng gulo eh. Nagtrabaho akong katulong. Ayaw ko ng ingay. Ayaw ko ng bunganga. Lumaki ako ng ayoko ng binubungangaan ako. Pero guys, grabe. Naranasan kong bungangaan. Batuhin ng masasakit na salita na kahit aso siguro hindi makain kung pagkain lang. Pero nilunok ko yun para sa anak ko. Para na lang sa kanya. Tiisin mo na lang. Tiisin mo.
Pero alam mo yung dibdib na sabog na sabog. Gusto kong gawin to para sa sarili ko, para linisin ang pangalan ko, guys. Kasi kahit i-check nyo background check, ang laman ng pera ko, ng account ko. As in, I'm nothing. Thankful pa rin ako at mayroon ako naging kaibigan ng Vietnamese na, alam mo yun, willing ang tulungan. Pero yung mga tao pala talaga, mapangkusga. Mapanakit sa kapwa. Sa dami ng masasamang tao sa mundo. Sabi ko dati, Lord, bakit ako? Bakit ako ang nakita at husgahan ng mga taong ganito? As in, ang sakit-sakit sa dibdib, guys. Pinilit kong manahimik na maraming taon dahil alam ko yung anak ko maliit pa. Mas kailangan niya ako kaysa unahin ko ang sarili ko. Pero nung bumalik ako dito, bumalik ako ng walang galit. Iniwanan ko ang galit sa dibdib ko dahil ayaw ko mamuhay ng punong-puno ng galit sa puso. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit? Yung pilit kang winawarak paulit-ulit. Kristiyano ako. I've been in Christian church. Natuto ako kung paano ko tanggapin si Lord sa buhay ko. Alam ko na hindi ko kayang manakit ng bata, lalo na anak ko. Kung hindi nyo alam, guys, naging katulong ako, naging yaya ako in 6 years. Naalagaan ko yung alaga ko. Nagalusan man siya, accident. Pero sabihin mo, nasaktan ko yung alaga ko. Never. Anak ko pa kaya? Pinangarap ko na magkaroon ng anak. Yes. Nag-asawa ako dahil gusto ko ng katahimikan sa buhay. Pero hindi ko natanggap. Punong-puno ng kamalasan. Grabe yung mga Pilipinas na sa paligid ko. Grabe. As in, sabi ko na, nung ako mayroon nagluluto ako ng pagkain, I share my food. Yes. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit. Sila pala yung tao na tatraidor at tatraidor ng paulit-ulit sa'yo. Ayun na, guys. Pasensya na. Alam mo, sa totoo lang, kung umiyak man ako, totoo yun. Dati naalala ko, gusto ko lang umiyak, hindi ako makaiyak. Alam mo kung bakit? May ginagawa din sa luha ko. Pinatitira ako kung paano patayin gamit ang mga mangkukulam na Pilipina. Thankful pa rin ako, buhay pa rin ako ngayon. Bakit? Dahil pinili kong humingi ng proteksyon. Proteksyon para sa sarili, para makasurvive sa kulang. Ayun nga, guys. Hanggang ngayon, buhay pa rin ako, samantalang linggo-linggo, binibigyan ako ng sakit ng mga mangkukulam. Gusto nila ako, kung hindi man nila ako mapatay ng harap-harapan, gusto nila malinis na style ng pagpatay sa akin. Diba mas matindi? Mangkukulam, guys. Kaya yung mga Pilipinang naaligid sa akin kung paano ako ipabuli at pagtawanan, gusto kong ipahila pauwi ng Pilipinas para matanggalan ng sungay. Dahil nung nakarating ng Europe, naging sungayan ang mga taong ipokrita. Yun, guys, ang gusto kong gawin. Hilahin ang nanggago sa akin ng paulit-ulit. Akong binubuli mula sa school hanggang ngayon. Mula sa school, guys, nakilala ko sila last na. Noon pumasok ako sa school, binigyan ako ng pagkakataon na pumasok ng school. Gusto ko rin naman sana para patunayan sarili ko na I'm not bobo. Alam mo, nakapasa naman ako, nakakuha ako ng 4 na grades. Ganun din yung mga grades ng mga piling matatalino. 4 din. Alam mo, doon ko nasabi na kaya ko naman palang tapatan ng mga utak niyo. Pinipilit nyo lang akong i-down at ilublob sa kahihiyan at tawaging bobo. Marunong ako mag-English, guys. Pero ngayon hindi ko kailangan dahil alam ko ang anak ko. Ang anak ko, nakikita ako.
At ayokong gumawa ng bagay para masaktan siya. Ayoko rin gumawa ng bagay na mayroon akong tinitirang tao para masaktan siya. Kasi naiipit, alam mo siya yung naano siya naipit siya sa gulo ng kabilaan. Alam mo yun. Tapos ako gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Ayaw kong saktan ng anak ko. Ayaw kong saktan yung taong yan. Tatay ng anak ko. Dahil sa totoo lang si Jeline, tinuruan ko yan kung paano respetuhin ang magulang niya. Lalo na ang tatay niya at nanay niya. Alam mo, lately lang yan sumagot-sagot sa akin nung na-brainwash nila. Na tinuruan nilang anak ko. Natutong sumagot-sagot sa akin, sinisigaw-sigawan ako. Imagine in how many years, di ba last year ko, naranasan ko yan. Kung paano sigaw-sigawan, kung paano niya ibagsak ang mga lagayan niya ng dumi ng gamit. Dahil apektado na siya May edad na yung anak ko Nasa tamang isip na. Nagkakaisip na siya, naiintindihan niya na yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay namin. Tapos yun lang, syempre, kailangan mahinahon kang kausapin. Oh yeah. Para makuha nyo pa rin ang loob ng anak ko. Mahinahon pa rin kayo makipag-usap sa akin. Pero kung paano nyo ako tratuhin, kahit sa restaurant ng kaibigan ko, pinagpaplanuhan nyo kung paano nyo nakawin ang wallet ko. Dahil alam nyo, ang cellphone ko ay nandoon at ang card ko nakapiranggot ang laman. Na hanggang ngayon, hindi nyo ako tinitigilan. Hindi nyo ako tinitigilan na magkaroon ng katahimikan. Hindi nyo rin ako hinahayaan na magkaroon ng trabaho dahil 1 week lang ako doon sa tinabahuan ko. Gas station, guys. Hindi ko nababanggitin kung anong-ano. 1 week ako pero natuto ako kung paano maging cashier. Ang kulang ko na lang ay kung paano magbabayad ng sa gas kasi na di ba? Yun, i-enter mo doon, may i-intern ka. At ang pangalawa ay ang tungkol sa loto. Yun na lang. Pero alam mo guys, ayun nga. Hindi kita kailangan sa butik ko. Kaya no choice din ako guys. Umalis ako. Wala lang, nasa bahay ako that time. Pero, wala na akong magawa. Okay. Yun na lang. Pero sinabi, yun nga, nakuha ko naman yung sahod. 3,000. Alam mo, sa totoo lang, okay na yun. Kunting, alam mo, di ba, ang training, umaabot din naman siguro ng 1 month yan, bago mo sipain ang tao. Nagtitraining ako, guys. Alam mo kung bakit? Gusto ko kasing matuto. Hindi lang paglilinis ang alam ko, guys. Marunong akong gumawa ng bouquet. Bouquet, guys, pangkasal. Marunong din ako mag-hairstyle ng buhok na ikakasal o kahit sa artista. Alam mo, pwede akong pumasok na maging assistant ng mga actress sa Pilipinas. Yes, I can have that job. Why? Because I'm talented. Talented akong tao. Hindi ako tatanga-tanga sa English at hindi rin ako tatanga-tanga sa Danish. Maybe some difficult words. Yes. Pero guys, kung bibigyan ako ng pagkakataon, kaya ko makipagsabayan gumawa ng bouquet sa flower shop. I know how to arrange flower shop if they give me a chance to arrange it. Pero paano nga ba? Paano? Wala ka naman guys choice. Kasi hanggang dito ka lang. Hindi ka pwede magkaroon ng maraming pera. Kasi nga ang mangyayari, may mangyayari na kailangan kontrolin nila ako sa lahat ng bagay. Kung kailangan nyo akong gawing puppet, gagawin nyo ako gamit ang mga bunganga ng mga Pilipinang nakakonect sa tenga ko para magkamali ako ng sasabihin. Ang galing-galing nyo mag-manipulate. Manipulasyon, utak, tao. Para lang mapaniwala nyo. Grabe, no? Grabe ang naranasan.
Pero totoo yan. Totoo. Totoong nangyari sa buhay ko na gusto kong ikwento at gawing pelikula. Example sa mga Pilipinong matiisin. Example sa mga taong alam mo yun, pasensyosa. Na grabe pala guys kung aapak-apakan ka, no? Lalo na kapag hindi mo kalahi. Dahil oo nga naman, wala akong pamilya dito kundi anak ko lang. Si Monsa nandyan pa rin para tumulong sa akin. Pero alam mo putang ina mo Rose, sa totoo lang, nanggigigil ako sa'yo, gusto ko itang kalbuhin. Pero alam mo, pag nagkaanuhan lang, na maging okay lang ang sitwasyon ko, ipapahila kita kay tulpong animal ka. Dahil sa pera na dinugas mo sa taong yan. At ako ang dinudumog nyo, di ba? Para husgahan. Tama ka. Gusto kitang ipahilang animal ka. Nagagawa mo pang tumawag tuwing katapusan sa kapal ng mukha mo. Asking about money. Ayun guys. Yun lang muna.